po yung board member ng 5th District ng Iloilo at isang batikang abogado. Walang iba kundi si Attorney Rolex Suplico. Attorney, maayong hapon! Mayong hapon sa inyo tanan, Admar. Good afternoon to everyone. Opo, dito na tayo, direkta. For sure, meron kang maiaambag kasi sentro ngayon ng debate. Nakikita ko sa mga feed ngayon, nagde-debate sila. May quorum ba? Tama ba yung pagpapatanggal sa Senate President, yung paghalal ng Senate Pro Tempore, acting Senate President? At ano po ang pananaw? Okay, mga kapolitika, today is our politikahan session. So this is episode 5, pero ito ay maikli lang. So basta yung politikahan naman, wala naman tayo ditong oras. Basta hindi lang tayo bababa sa 20 minutes. 20 minutes and beyond, parang ganon siya. Bago magsalita si Attorney Suplico, nako, ay mag-ano muna tayo ng nabasa ko yung kaso doon sa Avelino versus Cuenco. At may napanood na rin akong mga lawyers. Ang mga lawyers kasi iba-iba sila ng opinion, di ba? So, yun yung mahirap. Kasi yung Supreme Court, isa lang naman yung opinion niya. And I don't know if Avelino versus Cuenco was debunked or already. Pero hindi pa naman siguro, no? Ako? I will summarize. Nako, sasummarize ko ha. I will summarize Avelino versus Cuenco. Kasi ito ngayon yung pinagdidebatihan ng mga lawyer. Nako! Yung Avelino versus Cuenco ay siyempre tungkol ito kay Avelino at saka kay Cuenco. Nako? Si Avelino ay yung current Senate President. Since na mayroon yatang problema doon sa faction ng mga senador. That was in the year 1949. So ang nangyari, mayroong tinatawag na pagbubunyag sana doon sa magiging pahayag ni Cuenco siguro, ano? Bubunyag yung korupsyon ni Avelino. Parang ganon. So, idinulog ngayon ito sa Supreme Court, no? Upon, nako, mga kapolitika. Relax lang po kayo, mga kapolitika. Huwag po kayo masyadong, ha? So, yung incident dyan, during a Senate session, si Senator Lorenzo Tanyada sought to deliver a privileged speech to formalize graft and corruption charges against incumbent Senate President Jose Avelino. Nako, mga politika. Gusto pala mag-deliver dyan ni Senator Lorenzo Tanyada ng privilege speech, to formalize graft and corruption charges. Siyempre, sa Senate President, So, what happened is, nag-walk out ngayon si Avelino at yung kanyang 11 taga-suporta. No? So, 12 silang lumabas. Used these delaying tactics, to suppress the speech. So, para siguro hindi magkaroon ng speech kasi syempre walang quorum kasi ang matitira ay 12 na lang. So,
yung nangyari, si Avelino nag-declare siya ng adjournment ng session, nag-walk out siya, and then kasama yung kanyang faction. What happened? Nako, mga politika. Ang tagal na nito, ano, pero hindi natin na mauungkat ito. So, anong sunod na nangyari dyan? So, yung 12 senador nagpaiwan, no? So, they stayed behind and continued the session. So, nagdeklara sila na the Senate presidency ay bakante. Nako, yung pala yung yung pala yung kaparusahan sa mga nag-walk out, di ba bakante ngayon? So, ito ngayon yung nangyari dyan. Yung 12 supposedly walang quorum, no? So, titingnan natin kung bakit ito ay eventually nag-rule dito yung Supreme Court, para alam po natin yung nako, mga kapolitika, i-check ko lang yung mic ko, buti naman mayroon, nakala ko wala, nako. Baka mag-i-scrap tayo ng content kung may kasi lagi dito, may problema yung mic. So, nag-continue yung 12. Nako na yung nagpaiwan, nag-continue. Ewan ko nga ba dito sa sa leadership ni Senate President Alan, nung nasa kanya ang majority, I don't know kung nagkulang siya. Nagkulang ba siya? Kasi dapat agresibo siya kasi siyempre hati yung body. Yun tuloy na lumipat si Cheese. Pusik parang kulang siya. Kulang pa ba sa force yung... Okay, balik tayo kay Avelino, no? At saka kay Cuenco. Ako? So, nagdeklara na the Senate presidency ay bakante na, no? And inelect si Mariano Jesus Cuenco. So, yung pagiging president ni Avelino ay nawala. Kasi nag-walk out siya eh. Ako? Huwag kayo mag-walk out, Makapalitan kayo. Ito ang nangyari ito sa Supreme Court ito na decision, So, naging acting Senate President ngayon si Cuenco, Mariano Jesus Cuenco. Ang challenge dito, nag-file up ng petition for quo warranto si Avelino sa Supreme Court, syempre. Ang kanyang argumento, yung session was illegal because it lacked a quorum. So, yung ni Avelino is illegal yun. Katulad niya rin ni, katulad ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, illegal siya because it lacked a quorum, claiming 12 did not constitute a majority of the 24-member Senate. So, yun yung kwan dyan. Ngayon, ano talaga yung legal issue dito? So, dalawa, no? So, yung jurisdiction at saka yung quorum. Magtanong muna tayo. So, may jurisdiction ba yung Supreme Court? Or may authority ba yung Supreme Court to intervene in the internal organization of the Senate at mag-determine kung sino yung rightful Senate President? Yun yung una, na legal issue dito. Yung pangalawa is yung quorum, syempre. So may valid ba na constitutional quorum? Constitutional quorum kasi ang constitution talaga is 13, no? I don't know if hindi pa naman yata na-amend yung part na yun. So, during the session, valid ba yung quorum na 12 na nag-elect kay Cuenco? Nako. Buti na lang yung inelect ay hindi Senate President, kundi pro tempore lang. Naging acting nga lang yung pro tempore. Nako, mga kapolitika. Oh boy.
Now, nag-rule na dito. No? Siyempre, yung issue na yun, i-rule yan ng Supreme Court. Anong i-rule? Iikutin? Hindi. I-rule is, magdi-decide yung Supreme Court, siyempre. So, initially, dinismiss nga yung petition ng Supreme Court for lack of jurisdiction. However, so nagkaroon ng motion for reconsideration, nagkaroon yata ng MR dito, ano? And then, nag-rule din siya ultimately on the matter due to the brewing constitutional crisis. So, ano yung decision ngayon ng Supreme Court? Now, nagkaroon ng dalawang ruling yung Supreme Court, no? So, dismissal of petition. So, una is yung dismissal of petition. So, the court dismissed Avellino's petition. Ang boto is 6-4. So, ina-affirm nito yung pagkaka-elect ni Cuenco. And yung political question doctrine, yung pangalawang ruling nila, is that the court ruled that the selection of the Senate President is a political question. So, yun yung pangalawa. Kasi kaya, wala silang doon, wala silang jurisdiction. Kasi, co-equal branch sila ng legislative branch. So, it held that the judiciary must adopt a hands-off, no? Ako, mga kapolitika. So, they must adopt a hands-off policy regarding the internal administration of a co-equal branch of government. Ngayon, yung quorum ruling naman, no? So, this is the third. Ako, tatlo pala. Akala ko, dalawa lang. Ay, apat pala. Nako. So, the quorum ruling. Now, yung Avellino Doctrine na tinatawag, out of the 24 total Senate seats, no? Ang isang senador dyan ay nasa United States. So, di wala sa Pilipinas. Ano? So, the court have ruled that the 12 remaining senators constituted a valid quorum. Bakit? 23 na lang. So, ano bang kalahati ng 23? It is at least 11, 12 na ngayon, ano? So, mas lamang na ngayon yung 12 sa 11. Tama ba? Nako? Ang simple lang ng math, ano? Pero parang mahirap i-compute, nako? So, one senator, wala, di ba? So, the court ruled that the 12 remaining senators constituted valid quorum. Bakit? Because the absent senator was outside the country. Okay. So, ito ngayon yung defining. Diba? Pansinin nyo, outside the country. Sa 24 senators, meron bang outside the country? For sure, si Senator Bato nandito lang yan, nagtatago. Palibot-libot, di ba? Si Senator Jinggoy, alam natin, nasa Pilipinas, nakakulong nga di ba? Nako. So, anong gagawin natin ngayon? So, yung absent na senador, according dito sa ruling ng Supreme Court sa Avellino versus Cuenco, ay nasa nasa ibang bansa, and it is beyond the Senate's coercive power. So, coercive power meaning they will use sergeant-at-arms to coerce or cause the attendance of the absent senator. So, hindi nila maabot kasi outside the country. So, to compel the attendance, now, the operational composition of the body was reduced to 23. Ito, ruling ito ng Supreme Court,
So, naging 23 na lang. So, 12 constituted the absolute majority of 23. Di ba? Lamang ng isa kasi ang majority is 50% plus 1. So, parang may mali. Kasi ang 50% ng 23 is nako 11.5. So, technically, it should be 12.5, nako? Hindi. Nag-round off. Gumamit ng round off yung Supreme Court, nako? So, i-round off mo yung 12.5. Hindi naman pwede yung 13. Kahit na ito ay, yun yung difference ng math at saka yung legal aspect, nako? Kasi sa math, yung 5 is an odd number, so it should be 13. Sa legal issue, pag ginawa mong 13, hindi may ghost senator ka ngayon, ako? Kaya, dapat ibalik mo siya sa 12. Kaya, 12 yung absolute. Ako, tama pa rin yung Supreme Court, di ba? Yun yung sinasabi natin na ang wisdom ng Supreme Court ay may wisdom. At saka yun yung supreme na nga yun eh. The court of last resort sa mundo ng mga tao sa atin. Ako? Ngayon, punta tayo dito. Prevention of obstruction. So, the court declared that a minority faction cannot defeat a quorum. So, paralyzed ngayon yung state function simply by walking out of a session. So, yung pag-walk out, hindi yan makaka-defeat ng valid quorum. So, nung nag-walk out buti na lang. Nag-rule yung Supreme Court dito. Kasi, kinonsider niya because of the brewing constitutional issue. Yung Supreme Court ngayon, hindi natin alam, oh. So, what's preventing them minsan pag hindi na tayong magsalita, no? So, yung pag-walk out pala ni Senate President Avellino. Yun natin, Paul Avellino ba to? Nako. Yung pag-walk out pala dito ni Senate President Avellino, hindi niya alam na minority na pala siya. Kaya huwag kayong mag-walk out, yung basta. So, that is according to the Supreme Court. Naging minority siya kasi sila na nag-walk out ay 11 lang. Oh. 11 lang kasi yung isa pa lang kasama nila ay nandun sa US. Nako? So, technically, minority pala yung nag-walk out. Di ba? So, yun. Yung 20 minutes na pala yung naubos ng oras. Di pa nakapagsasalita yung video natin. So, pakinig na kayo. Huwag kayong basta-basta, basta makinig kayo. Tapos, syempre, kayo ang bahala kung Teka lang. Nasaan na itong video natin? Ano nyo po dito sa isang paksyon headed po yung board member ng 5th District ng Iloilo at isang batikang abogado. Walang iba kundi si Attorney Rolex Suplico. Attorney, maing hapon! Mayong hapon sa inyo tanan, Admar. Good afternoon to everyone. Opo, dito na tayo, direkta. For sure, meron kang maiaambag kasi sentro ngayon ng debate. Nakikita ko sa mga feed ngayon, nagdedebate sila. May quorum ba? Tama ba yung pagpapatanggal sa Senate President, yung paghalal ng Senate Pro Tempore, acting Senate President? At ano po ang pananaw nyo po dito sa isang paksyon headed by Senador Win Gatchalian, Attorney? Well, una tingnan natin ang kaso ng Avellino versus Cuenco. Alam nyo, si Avellino, sikat na sikat to eh. Siya yung nagsabi ng, what are we in power for? Ano headline yun nung araw 1948-49, sinabi niya yon. At siya po yung first Senate President. So, ano nangyari sa kasong ito? Itong kasong na ito po, si Avellino nag-hold ng session. Kaya lang, alam niya na mag-deliver si Lorenzo Tañada, isang senador din, ng privilege speech at ilabas yung kanyang baho.
So, ang ginawa yan, nag-walk out sila. Pag-walk out yan, ang Senate President pro tempore ay pumasok. Nag-preside siya ng session. Sa session na yan, ay nag-declare sila ng all seats vacant. No? Nawala ngayon si Abilino kasi ang nahalal na Senate President ay walang iba kundi si Cuenco. That's why tumakbo po si Abilino sa Korte Suprema at nagkaroon tayo ng Abilino versus Cuenco case. Yan, ha? Anong significant dito? Sabi ng Korte Suprema, 24 senators. Ang majority ay 13. Bakit 13? At the time, merong dalawang senador na hindi naka-attend physically. Yung isa po ay sa Estados Unidos. Yung pangalawa ay na ospital. Sabi ng korte, kung ikaw ay hindi mapuwersa ng mandatory process o coercive process ng Senado para mag-attend ng session dyan sa Senado, ikaw ay outside sa territorial jurisdiction ng Republika ng Pilipinas. Bakit sinabi na territorial jurisdiction? Kasi po ang warrant na i-issue ng Sergeant at Arms, ng Senado na i-enforce ng Sergeant at Arms ay hindi mo pwede i-apply sa labas ng Republika ng Pilipinas. Halimbawa, unang isang tao sa Brunei, no? Doon sa Sabah. Okay, malapit ang Sabah. Boundary lang yan, sa likod niyan ay Suluna. Pwede ba ang Senate Sergeant at Arms ay pumunta sa Sabah para aristuhin ka at dalhin ka dito? Hindi po. Pagdating niya doon sa boundary, opisyal pa siya. Paglabas niya sa boundary, ordinarong Pinoy na siya. At hindi niya pwede i-issue o i-persahin ang senador na nagtatago sa Sabah para dalhin po dito sa Senado. So, ang sinabi ng korte, coercive processes. Persahang proseso na maaring i-issue ng Senado. No, apply sa kasong ito. Okay. Umpisa natin, ha? Opo. Sa umpisa, ito pong eleksyon nangyari. Admar, ito yung una. Opo. 24 senators. Okay? Una muna 13-9-2. Di ba ganun na nangyari? Opo. Okay. 13 yung mayorya, di ba? 9 yung minorya. Yung minority. Dalawa ang abstain. Di ba yun na nangyari? Sino ang abstain? Dalawa po. Si Senador J.B. Ejercito at saka si Senador Subire. Tama ba yon? Tama. Ang 13, majority yan. Kaya nahalal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President at sa yung kanyang mga opisyales. Including ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Walang iba po, kundi si Senadora Pia Cayetano. Tama ba? Tama ba tayo dyan? Opo, pero kalaunan yung dalawa Hindi na, nag-develop. Ito opo. na. Number 1 yan, number 1. Ayan, oh. Nag-develop, number 2. Ayan, para naintindihan. Ito, number 2. Di ba yung dalawa lumipat doon sa 11? Tama. Ha? Opo. Yung dalawa po, ito ha. Yung dalawa po, ito. Lumipat doon sa 9. Kaya naging 11. Tama ba yan? Tama. 24 pa rin. Hindi tayo nagdagdag. 24 pa rin. So number 2 yan. Itong latest development. Di ba? Ito na ha. Ito. Bakit nag-12-12 na? From 13 11 umalis yung isa dito. Sino yun? Si Senador Escudero. Lumipat dito sa 11. Ito na ngayon. Tama? Opo. Tama na, number 3 na. Yung ito ngayon, yung isa dito ay hinalal si Sherwin Gatchalian bilang Speaker pro tempore. Tama? Yan ang nangyari. Tabla, 12-12. So, ang tanong ko, ito ba balido? Ang rason kasi nila, ito po, hindi makarating itong dalawang senador. Sino ito? Una, si Bato de la Rosa. Kasi hindi makita eh. Pangalawa, itong si Jinggoy Estrada. Kasi sa kulungan eh. Now, balikan natin ang doktrina
ng Abilino versus Cuenco. Sabi niya, kung ikaw outside sa coercive processes ng Senado, hindi ka pwede mapuwersa dumating sa Senado kasi nasa abroad ka. Again, ang basis, ang coercive processes o ang puwersahang mando o ang lagay natin na mandamento ng Senado hanggang territorial boundaries lang po ng Republika ng Pilipinas. Pag lumabas ka dyan, wala na yun, baliwala na yun. Okay? Hindi ka na mapwersa. Kung sa Estados Unidos ka, hindi ka na mapwersa para bumalik dito. Tanong, meron bang senador na sa labas ng teritoryo ng Pilipinas? Wala po. Ako po nagdi-disagree doon sa posisyon ng IBP, ha? Wala po. Yan ang lesson ng Abilino versus Cuenco case. Ang senador ngayon, lahat sila 24, dito po sa loob ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Wala po sila, wala po may isa na sa labas ng Pilipinas. Kung naaresto si Bato de la Rosa at pinasakay sa aeroplano, dinala sa Netherlands, yes, applicable yan. Kasi sa Netherlands, hindi Okay, mga kapolitika. So, parang parehas lang kami ng ano, no? Well, tama nga naman kasi yung Abilino versus Cuenco ay yun nga naman talaga. Kasi yung isa nasa US, yung isa nasa ospital. So, 23, na-reduce sa 23 kasi hindi mo pwedeng mapilit mapa-attend kasi yung coercive power ng Senate, pwede niyang pilitin na dumalo yung isang senador kung gugustuhin niya. Depende yun sa body. So, kaya yung mga walkout issue, ako, mag-iingat siguro yung mga senador dyan kasi pwede kang ipahuli dyan at saka pilitin kang dumalo. Wala kang magagawa. Ako? Eh ngayon, kung nasa US yung isa, sa Abilino, so hindi na nga mapilit. So, ang sitwasyon natin ngayon ay nandito naman sa Pilipinas, no? So, yung force majeure is that Senator Jinggoy, hindi mo naman mapaten kasi nakakulong. Si Senator Bato, hindi naman niya nasa abroad, nagtatagulang, no? So, anong gagawin natin? Siguro kung kaya nga nagtago si Senator Bato kasi ayaw niyang mag-abroad, di ba? Ayaw niya pumunta sa Netherlands, sa Dahig. Kasi syempre, ililipad siya doon. So, technically, nandito sa Pilipinas yung 24 senators, no? Kaya kompleto. So, hindi na-reduce. So, 24 senators pa rin. I just don't know. Di natin alam. Huwag kayong maniwala sa akin, mga kapolitika. Babalik tayo kay Attorney Rolex Suplico. hindi po applicable yung warrant of arrest o mandamento de arresto na maaring i-issue ng Senado para puwersahin siya bumalik sa Pilipinas at mag-attend ng session. Hindi po obra doon. Sa sitwasyon ngayon, walang senador sa labas ng Republika ng Pilipinas. Yan pong sinasabi ng Abilino versus Cuenco. Ito ngayon, balikan natin. 12-12. Meron bang majority dyan? Majority ba yung isang paksyon dyan para ihalal, palitan ang Speaker pro tempore? Wala po. Wala po. Majority of all the senators pa rin ang requirement. Therefore, ang paghalal sa paksyon ni Senador Sherwin Gatchalian, illegal po. Opo. Pero Valid pa rin ang paghalal. Ito valid pa rin ang paghalal. Dalawa Ito. Nako. Yan ang tradito ni Attorney Rolex Suplico, yung IBP, ano? So, well, ako, hindi ko rin, yung kanyang argument. Kasi tama nga naman, yung Abilino versus Cuenco is nasa abroad, kaya na-declare yung 12. Kasi nga, kulang. Hindi naman kulang, kompleto naman, di ba? So, nandito pa rin sa Pilipinas.
So, yung sinasabi dito ng nakita ko doon sa ano yata, si Attorney Balikod, no, sa yung nag-testify sila doon sa Blue Ribbon Committee doon sa Senate. Nako, may dalawang Blue Ribbon Committee, di ba? Yung kay Senator Erwin. Pero hindi pa sila nag-hearing. Yung kabilang ano. So, ang sabi dito ni Attorney Balikod ay na-dismiss daw. Oo, dinismiss yun. Pero nag-rule din yung Supreme Court. Dinismiss muna yung yung kaso. Kasi, syempre, ay, according to the Supreme Court, co-equal branch. Kaya, political issue. So, hands off kami, sabi ng Supreme Court. But eventually, nag-file ng MRC Abilino, kaya nagdesisyon din yung Supreme Court ultimately. So, yun nga lang, yung decision ay hindi pabor sa kanya. Kontra sa kanya. So, in-affirm ngayon na nagsisi siguro si Abilino. Buti na lang, hindi ako nag-MR. Yun tuloy, in-affirm tuloy yung Senate President ni Cuenco. No? Acting lang ba or talagang sa pangyayari sa facts of the case, acting, nag-act siya, no? So, ang hirap din, ano? So, ito yung facts ng Abilino versus Cuenco. So, yung isa sa facts, yung mga naiwang senador ay nag-continue ng session, dineklara yung Senate presidency na bakante at inelect si Mariano Jesus Cuenco. So, okay, inelect si Mariano Jesus Cuenco as acting Senate President. So, dapat hindi acting Senate President na sana, no? Well, yun yung facts ng kaso. So, totoong pangyayari na hindi Senate President kundi acting. No? So, siguro, ang dinudulog lang dito ni Abilino is maging invalid. Kahit na yung sa acting lang. Sana hindi na lang yung pinakialaman. Acting lang naman eh. Hindi naman siya, yun tuloy, baka pinalitan na siya ng tuluyan kasi nung nalaman siguro nung mga kapwa senador niya na majority na sila, tutuluyan na siya dyan, papalitan na siya Senate President. Ano? Siguro ganun yung nangyari sa nakaraan, 1949 pa kasi itong kaso na to. Ang dami kong sinasabi. Direct tayo kay Attorney Suplico Lex. Senado. Klaro yan, Admar? Opo. Ito pa rin, ha? Mm-mm. Sana makita ng ating, maraming nakakita ng ating explanation. Opo. Okay? Pero yung sa attorney, sa cloud din po ba, sa coercive na kapangyarihan nila, yung nakakulong, kakayanin ba nila, mapuwersa ba nilang maipadalo yon? Kasi yun din yung sinasabi nila, beyond na raw eh. Hindi. Nasabi ng doktrina doon sa Abilino versus Cuenco, kung sa loob ka ng teritoryo ng Pilipinas, yes. Kasi may isa doon na hospital eh. Ang isang senador na hospital. Ang isang senador doon sa US. Ang doktrina nagsabi, kung sa US ka, outside ka sa territorial jurisdiction ng Pilipinas. Therefore, ang proseso para arestuhin ka, para pwersahin, dalhin ka sa Pilipinas para mag-attend ng session, hindi po, andar. Opo. Outside. Tsaka meron din nagsasabi na during that time, yung sa session na yon, meron silang quorum eh. Bago pa man walk out. Attorney, so kumbaga, buo yung quorum. At nag-decide sila, attorney. Ano masasabi niyo po doon? Well, mali ha. Ulitin ko muna, Admar ha. Ito po, Republika ng Pilipinas. Ito ha. Ito yung boundary. Itong Estados Unidos. Opo. Ang ating warrant of arrest, lahat na coercive processes ng Republika ng Pilipinas,
hanggang boundary lamang. Paglabas natin sa boundary, dito ka na sa Estados Unidos, hindi na obra. Opo. Para opo. klaro ha? Mhm. Para klaro. Okay? So ngayon, kung sa Amerika ka ba, pwede ka ba aristuhin dito at ipadala ka sa Pilipinas para mag-attend ka ng session? Hindi po. Hindi yan katulad ng poder ng ICC. You read that right. High quality 3D models, just one click with Tripo. Details beyond imagination. Any type of model, no problem. Opo. Tsaka, meron din silang ginawang example, attorney. 2015 daw, nangyari daw, na naging ilan na lang sila. Kasi nga po, maraming wala. Yung 2015 na pag-alaman, na 4 pala doon, wala sa Pilipinas. Admar, so Korte Suprema nagsabi. Yung sinabi nila, hindi naman dinalayan sa Korte Suprema para ma-interpretation sa Korte Suprema Opo. Ito, Korte Suprema po ang nagsabi, Court of Last Resort. Mm-mm. Opo. Yan po So, Ang problema mga kapolitika, yung decision na yun mismo ng Korte Suprema, iba-iba din yung interpretasyon, ano? Dapat hindi ini-interpret, binabasa lang sana, no? But nonetheless, parang I agree sa explanation. Kasi hindi naman niya linagpasan, parang binasa lang din niya. Attorney Rodriguez. Kasi nandun naman talaga yon sa kaso na nasa Amerika yung isa. So wala siyang dinadagdag dyan. It's just simply making it clear, no? Para hindi malabo. Parang pinapaliwanag. Pagpapaliwanag, hindi yon pagbabago. Pinapaano mo lang para mas maliwanag ba? Nako. Okay, nako. sana po naintindihan yung explanation na ginawa ko ngayon, ha? Opo, attorney, isa Alam pa. niyo po, lahat na law student, nag-aaral nito. Nag-aaral nitong kasong ito. Political Law 2 ito o Constitutional Law 2. First year ka niyan First year, second semester, alam mo na yan Opo. Na ang coercive process ng Pilipinas, hanggang boundary lang ng Pilipinas Pag lumampas ka sa boundary, doon ka na sa ibang bansa, hindi na obra. Ang katanungan ko, meron bang senador na nandoon sa ibang bansa? Wala Opo. Ang lahat na senador ay nasa Republika ng Pilipinas, nandito lang po sila sa loob ng Pilipinas. Ito pa, Admar, sabihin ko 9 years ako sa Kamara de Representantes, marami ako nakitang priso dinala doon sa hearing. Nag-obey sila ng summons o invitation o subpoena ng House of Representatives. Ako po yung doon. Napadala nga nila si Madriaga, di ba? Sa house. Oo. Bilanggo din yun, di ba? Madriaga, saan magaling yun? Ito pa, Admar, yung mga drug lords. Tama, last time. Oh. Yun, sina Kerwin, sino pa yung mga iba, yung namatay nandong COVID. Tama. Pero ito pa, attorney, do you think na kailangan pang magamit yung Avellino versus ano na yan? Kasi sa 1935 Constitution, kung ihahambing natin sa 1987 Constitution, sinasabi sa 1935, the Senate shall elect its President and House of Representatives its Speaker, period. Each House shall choose such other officers as may be required, period. Pero dito sa 1987 Constitution, malinaw dito sa Section 16, sabi dito, Senate shall elect its President and the House of Representatives its respective members. Malinaw dito, sinabi sa 1987, kumpara sa 1935 na wala yung mga katagang majority vote. So, ibig ba sabihin, kasi itong 1949, Ayun. So, yun pala. Mas magaling pa pala itong angkor ng yung Avellino versus Cuenco kasi 1935 Constitution pa yun. So, binago na yung ano na yan, na 1987 na debunk. Tama tayo na debunk.
debunk siya ng 1987 Philippine Constitution. Kasi regardless yung composition kung absent or present, you will not just reduce it. Hindi mo pwede bawasan. It should always be 13. Yun na yung 1987. Bakit naman susundin? Diba? Kaso sa 1935 Constitution. Pero, ganun pa man, ay hindi natin alam, ha, mga kapulitika. Huwag kayo basta maniniwala sa akin, ha? Hindi tayo sure dyan. Yun yung ano natin, mga palagay, kuro-kuro, di ba? Pero, ganun pa man. Yung Supreme Court na, hindi yung Supreme Court, yung Constitution mismo is 1987, ha? According yan sa Angkor, hindi naman sa akin yan, ha? Sige. Na desisyon na ito ng Korte Suprema, hango pa ito sa 1935 Constitution. So hindi na akma na gamitin ito sa kasalukuyan, attorney? Admar, ako po sumasang-ayon pa rin doon sa 1947 interpretation based on 1935 Constitution. Bakit? Kasi po, reflected na yan sa Rules of the Senate eh. Nandun yan sa Rules of the Senate eh. Aking opinion ay good law pa rin yon. Ang Abilino versus Cuenco case. So, balikan kong katanungan mo, Admar, ha? Balikan kong katanungan mo. Saan ang balido? Ito? Paghalal kay Alan Peter Cayetano? O ito? Paghalal sa kay... Well, yung 12 ay, yun na nga yung sinasabi dito na Attorney Rolex of ay somewhat ang explanation niya ay nagko-confirm pa rin sa current constitution na 1987. Kasi yung 13 is a majority of 24. Sa 1987 ay regardless of the attendance, basta ang majority ng 24, yun, that is 13. Hindi na pwedeng mabawasan, no? So, kaya nga, yung Abilino versus Cuenco, pinawasan nila, naging 23. So, dito, regardless kung ikaw ay outside the country or hindi, basta 24 dapat, it should be always 13. And that's according to the Constitution. Hindi natin pagulo minsan, pero yung Constitution is above all other laws. Kahit na yung Republic laws, yung RA, mas mataas din yung Constitution. So, ang lalabas kapag may sumasalungat sa Constitution, it will now be unconstitutional. So, kailangan yung tanggalin. Hindi natin alam, huwag kayong masyadong dyan because hindi rin ako sure. Sherwin Gatchalian. Opo. Tsaka, meron... Ito ang sagot ko, ha? Ito po, wala. Kapos 13. Kapos sa 13. Ito, tumpak sa 13. Opo. Kapwa rin nagsabi na sila yung mga ngasiwa sa impeachment court. So, dalawang impeachment court ang dadaluhan ng Vice Presidente. Ito na nangyari. Nothing will prevent them from convening their own impeachment court. Okay? Ito po, halitin natin, ha? Ito po ang mangyayari nito. Okay? May mga problema pa tayo. Halimbawa, sa Lunes, ay mag-conduct ng Blue Ribbon Committee hearing, yung paksyon ni Gatchalian. Walang iba kundi si Senador Tolpo. Sino mag-attend doon? Ito pa, ha? Pangalawa, sa SONA, sino mag-attend? Alang-alang naman na si Alan Peter Cayetano, kandungin niya si Sherwin Gatchalian. Tatlo na sila doon. Apat na pala. Speaker, dalawang Senate President, tapos ang Pangulo. Dalawa lang. Yung advice ko, kung mag-attend si Sherwin Gatchalian, uupo sa kanya si Alan. Kasi si Alan yung Senate President. Kakandong. Pero ito... Kandungin niya si Alan. Opo. Ito, attorney. Sino po ang magrereklamo sa Korte Suprema? Well, maaring isa sa kanila. Ito, ha? Ang klaseng tanong yun ng host naman ako.
Bakit naman tatanong mo kung sino magreklamo? Hindi, siyempre, hindi natin alam. Wala pa nga nagreklamo. Antayin natin kung may magreklamo. Parang mali yung tanong. Ano? Sino yung matapang? Yun yung magreklamo. Ano? Oh boy, anong klaseng tanong, Aray? Ito opinion ko lamang. Okay? Kailangan mo na ng ito interpretation kasi ito away po ito ng parang pwede ko makumpara away sa lupa. Bakit sinasabi ko? Well, kasi yung Senado, pinag-awayan na nila eh. Okay? Hindi mo ma-prevent ang isang senador na pupunta sa kanyang kwarto. Tama, hindi? Kasi lahat sila may opisina doon eh. Tama ba, Admar? Opo. Ang control na importante dito, ang session hall. Okay? Ngayon, nung nakita ko kahapon ang nangyari, akala ko kasi may control ang Gatchalian faction sa premises ng Senado. Wala pala. Bakit ako nagsabi na wala? Imagine mo yung DILG secretary ay ginawa nilang security guard. Ano yung motto ng DILG secretary? No ID, no entry. Diba? Hindi naman daw siya andun para attorney, papalabas naman daw siya, sabi niya. Pero iba yung sinasabi sa video. Dapat sinabi niya, nagsumasayaw siya ng chatsa nung nakita niya si Robin. Pero ito, attorney, ang kawawa dito, kasi kanina narinig ko yung interview din kay Senador Erwin Tulfo na nagalit siya doon sa mga taga-USAA, mga pulpul daw, bakit daw pinayagan. Kawawa dito yung mga empleyado ng Senado, hindi nila alam kung sino ang kanilang susundin dito, attorney. Ito according to the rules of the Senate, lahat ng officers ng Senate, ano yan? Speaker, Senate President pro tempore, Secretary, at saka Sergeant at Arms, elected by majority vote of all the members present. Ngayon, sino ang may control? Sino may hawak ng susi sa kandado sa Senado? Well, ako, advice ko lang as a lawyer, dapat may padlock na yung session hall, Yun nga po, yung problema din dito, dapat may attorney. gwardiya na yun, Opo. Dito naman sa Senate pro tempore, ang sinasabi pwede siya kapag namatay, incapacitated yung Senate President. Lagyan natin na Admar kung absent. Kasi minsan absent sa session hall ang Senate President. Ako, mga kapolitika. Hindi... Ipapadlock mo talaga yung attorney Rolex Sope ko with all due respect. Baka ipadlock pag ipinadlock yung... Maganda naman yung intention kasi syempre, it will prevent. Okay lang sana yon kung dusi tapos ito na lang 10 at saka dusi na lang kasi wala nga yung dalawa, so hindi patas. Baka magwala doon yung namatayan nga lang ng internet sa CR daw nagsumbong yata yung isang senador. Hindi natin totoo ba yun? Parang ko yun, nakita ko rin yata yan sa balita. Si Senator Erwin yata yung na pinatayan daw sila. Or Senator Rafi ba yun? Basta sa Tulfo, So, boy, padlock mo kaya. Din siguro si Senator Alan, nakapasok nga yung mga pulis, Hindi nga na, yun kasi yung kulang yata kay Senator Alan. Dapat, siguro, nanghihina din siya, Kasi, sino ba naman ang hindi manghihina, Pinakulong yung isa naman nagtatago kasi hinahabol kawawa naman. Kaya siguro sinasabi ng iba na minority na si Senate President Al. Pero mo, lumipat pa yung isa. Ba't kaya lumipat tinanong dyan yata si Senator Pia ng reporter. Yung mga reporter talaga,
Sabi naman ni Senator Pia, it's his own choice. Tama naman. Choice niya yun. Ako? Nagpe-preside, Senate President pro tempore. Tsaka same din, ang tempore ay iboboto ng majority. Majority of all the members of the Senate based on Senate rules. Pero doon sa push na magkaroon po ng pagbabakante, attorney, sa mga Ganun din. posisyon, majority Ganun din. Kasi halal mong bago eh. 13 votes din. So, ito opinion ko pa rin to. Ito. Ang 13 po, sila pa rin ang may mandatos. Okay? Ang mandatos ng langit ay nasa 13 na boto. Okay. Ngayon, tanong. Ginawa nyo ng 12-12. Nagpalit na kayo eh. Para, ito, 12-12, nagpalit na kayo eh. Para sa akin, ito ay walang legal basis. This is in violation of the Abilino versus Cuenco case at in violation ng saligang batas at in violation ng rules of the Senate. Opo, huli na lang, attorney. Yan, tama yun lahat na sinabi ni Attorney Rolex Optico on that aspect. Yung sa huli, na yung 12 is violation of the Cuenco kasi yung 12 doon sa Cuenco hindi 24, 23. Nako? Magulo kasi kung i-analyze mo. So, kaya naging violation siya kay Cuenco kasi sa Cuenco hindi 24 yung senador, 23. Bakit 23 lang? Kasi nasa US yung isa. That is in the Supreme Court ruling, nandun yun sa Abilino versus Cuenco. So, in violation of the Senate rules, siyempre, yung 12, wala naman yun sa Senate rules. At sa 1987 Constitution, yun talaga yung pinakamataas. Kasi sabi sa 1987, 13. Ni pwede bawasan yung 24. Flood control project anomaly. Kung bakit ganito nangyayari. Alam mo, Admar, hindi ito chicken and egg which comes first Kasi maaari magsabi ka na una ang manok. Maaari ka magsabi una ang itlog. Hindi Ang unang pumutok po ay flood control scam. Inimbestigaya ng Senado. Ang latest na numero dyan na ninakaw ay 1.7 trillion pesos. Ulitin ko po hindi milyon, hindi bilyon, kundi 1.7 trillion pesos. Huminto ang investigasyon. Yan po ang ugat. No? Ano pa nangyari sunod? Ang sunod na nangyari po, ang presidente ay sabi, mahiya naman kayo. Tapos naglabas ng sumbong sa Pangulo website, nalaman natin, flood control pala is a generic term and there are around 18 categories including seawall, slope protection, blah blah blah. Part yan lahat ng flood control as a generic term. Ngayon, sino ang involved dito? Karamihan na congressman po. Karamihan na senador. Involved din Ang Congress ng 2022 up to 2025 ay Kongreso, ulitin ko po ang Kongreso ng 2025 to 2022 to 2025, yan po yung 19th Congress, kasi 20th Congress tayo ngayon, yan po ang Kongreso ng mga kawatan. Uy. Except for a few. Grabe. Ulitin ko Kongreso ng Pero ang may mga kaso, mga senador, yung sa House of Representatives, parang, kaya nga, nag-file ngayon yung mga nabanggit na congressman sa hearing dyan sa Lubribo. Nag-file sila na cyber libel at saka libel. Abay, matalim. Ano kailangan pagiging matalim, Matalim talaga yung naging pahayag dito ni Atty. Rolex. ng mga kawatan 2022 to 2025 except for a few. Opo. Ngayon, sinikreto nila yan In fact, hindi natin alam kung magkano ang allocation nila. Billion-billion pa lang allocation nila. Okay? Sinikreto rin nila ang pangalan. Last December lang natin nalaman ang pangalan yan, allocables pala. Nako po. Pero ito, Yan talagang ugat. Yan talagang ugat. Okay? Ngayon, isa pang problema dito, ganito. Sino ba naniniwala na ang presidente inosente?
Aba. Sino kaya naniniwala? Okay? Yan din yung isa sa mga Si katanungan. Admar siguro naniniwala eh. Attorney, madamo nga salamat kasi ang susunod kong guest si Professor Malutikia. Maraming salamat po. Attorney, meron silang hiling sa next time daw mag-guest ka. Ano na raw, kakanta ka na. Attorney, madamo nga salamat. Marami may mga Oo case nga. tayo, ha? Oo, at Importante na maintindihan eh, ha? Okay? Ang tabay- Maraming salamat po. at tabayanan natin. Maayong hapon sa tanan. Abay, sana naiintindihan niyo po yun. Naka-down pa na yung mic natin. Ayan, salita tayo ng salita. Wala tayong boses. Abay. Sige. Until next time, mga kapolitika.